Pinulot niya ang naputol na katawan ni Chainsaw Man na sinubukan pang mag-regenerate. Pero wala na itong nagawa ng sunod-sunod na pasabog ang ginawa ni Bomb Devil, saka din binuhat na parang karne na dadalhin sa palengke ang katawan ng bida. Pero bago tayo magpatuloy ay like muna dyan mga lods. O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, nagsimula ang series kay Denji na muling napanaginipan ang batang sarili sa black and white na settings. Tinawag nito si Pochi na sinabing kahit anong mangyari ay huwag na huwag niyang bubuksan ang pinto. Saka din siya nagising katabi ng mga kasamang abnormal sa mundo. Kinausap siya ni Power at sinabi ng bida ang panaginip. Hinawakan kasi ng bida ang mukha ng babae kaya tuloy siya sinuntok ng babae at nasaktan. At bilib na bilib ang babae sa lakas nito. Pagkatapos pa ay naghanda na ang mga bida para sa pagpasok sa trabaho na mga classes lang ang pwedeng matanggap. Sa opisina ay nakita ni Makima ang naging parang chopsticks na sungay ni Power. Epekto daw ito ng sobrang pag-inom ng dugo kaya kailangan nilang matanggalan ng kaunting dugo ang babaeng kambing. Kaya natakot si Power lalo na nang sabihin ni Makima na mahiram ito. Sinabi ni Power na huwag pero pumayag ang bida na kahit matagal pang pag-eksperimentuhan ni Makima ang may sungay. Sinabi ni Makima na may substitute partner si Denji saka din lumabas mula sa sahig si Beam na biglang niyakap-yakap si Denji. Pero sinuntok ni Denji ang pangit na natamba. Sinabi ni Makima na pating ang makakasama ng bida na hindi pala kaibigan pero gusto kasi nito si Denji. Tapos lumapit-lapit pa si Beam na feeling close na sila ni Denji. Nagtampo naman ito nang sinabi ni Denji na hindi siya mahilig sa bakla. Dahil hindi masaya si Denji ay sinabi ni Makima na mag-date sila. Kaya masayang-masaya naman si Denji kinabukasan na napatalon pa nang dumating si Makima. Sinabi ng bida na hindi alam kung paano makipag-date. Kaya sinabi ni Makima na manunood sila ng anime recap. Nanood nga sila sa theater ng action at nakita ng bida na tumatawa ang mga tao doon maliban lang sa kanilang dalawa ni Denji. Kumain lang sila saglit, saka din ulit sila pumasok para sa next na movie na drama naman. Kaya nakita ulit ni Denji na umiiyak ang mga tao doon maliban lang sa kanila ni Makima. Saka pa sila nanood ng marami pang ibang movies at lahat ay hindi na-appreciate ni Denji samantalang nakukulangan naman ng quality si Makima. Inabutan na sila ng gabi at sa daan ay sinabi ni Denji na hindi lang siguro niya naiintindihan ang mga movies. Pero sinabi ni Makima na kapag nakakita sila ng isang magandang movie ay pwedeng magbago ang buhay ni Denji. Kaya nanood pa sila ng isa pa nang silang dalawa lang. Napanood nila ang isang lalaki na umuwi sa tahanan at niyakap ng ina. Kaya naiiyak si Denji na natouch at paglingon ay nakitang naiiyak din si Makima. Sa daan pa uwi ay nagtanong si Denji kung may puso ba siya. Kaya walang ano-ano na biglang pinakinggan ni Makima ang puso ni Denji na may tibok. Kaya nagulat ang bida at masaya nang sinabi pa ni Makima na mayroon siyang puso. Saka na din umalis ang babae. Dahil dito ay naging masaya si Denji kinabukasan at nagbigay pa siya ng donation para sa mga nagpapalimos sa kalsada. Binigyan siya ng bulaklak ng mga ito na kinain ng buo ni Denji, kaya nagtaka ang mga tao dahil weird ang bida. Pero nagpasalamat si Denji sa bulaklak pag-alis. Sa isip ni Denji ay nais niyang maging GF si Makima balang araw habang hawak-hawak ang dibdib. Biglang umulan. Tapos nagulat si Denji dahil lumabas si Beam mula sa ilalim ng lupa na masaya sa tubig na lumalangoy sa lupa. Pero pinagtago siya ni Denji dahil baka may makakuha ng video sa pating at biglang maging sikat sa Facebook at lagot sila. Kaya nagtago naman agad ang land shark. Pumasok si Denji para sumilong sa isang phone booth. Nang isa ding babae ang pumasok na patawa-tawa na parang baliw. Kaya nagtataka ang bida. Pero biglang naiiyak ang babae dahil namatay daw ang aso nito at naalala niya nang makita ang mukha ni Denji. Biglang naduduwal si Denji na yumuko. Pero pagtayo nito ay kinuha pala ang bulaklak na kinain niya kanina at ibinigay sa babae. Yaks! Naging masaya naman daw ang babae at kasabay nito na tumigil ang ulan. Kaya umalis na ang babae na sinabi pang nagtatrabaho ito sa isang kafe kaya pasyalan siya ng bida. Naglakad-lakad ang babae at pumasok sa work. Inutusan siya ng boss na ihatid ang order ng customer nila. At nagulat ang babae dahil si Denji ang nakita nitong nakaupo sa mesa na sinabi niyang ang bilis naman makarating doon. Sinabi ni Denji na tinawag kasi siya ng babae. Kaya tumabi ang babae kay Denji at sinabing mag-inuman sila. Saka pa nito tinawag ang boss na mag-serve sa kanila ng kape. Sinabi ng boss na dapat ay siya ang waitress pero napilitan din itong naghanda ng kape. Ininom naman ni Denji ang kape at sinabing lasang tubig daw ito na mula sa kanal. Kaya patawa-tawa naman ang babae na parang kiniliti sa joke. Tapos pahawak-hawak pa kay Denji kaya inisip ng lalaki na turn on na sa kanya ang babae. Sa kinaroroonan naman ni na Angel Devil at Aki ay sinabi ng samurai na kailangan nilang mahunting ang Gun Devil. Tinatamad ang Angel Devil na magtrabaho at sa halip ay humingi ng ice cream. Pero pinagbantaan na siya ni Aki. Ngunit parang mas gusto pa daw ni Angel Devil na mamatay kaysa magtrabaho. Kaya naalala ni Aki ang sinabi ni Makima na pinatay lahat ni Angel Devil ang mga tao sa pinagmulan nito dahil sa kakaibang power nitong maka-absorb ng buhay kapag nagka-skin-to-skin touch. Saka din ito nako-convert sa energy na ginagawa niyang special magical weapon katulad ng gamit niyang espada.
Kalaunan pa ng papalubog ang araw ay may halimaw na panatay ni Aki at kasama pa rin niya si Angel Devil. Sa tingin ni Angel Devil ay parang masarap daw yon na kainin. Aalis na sana si Aki nang pigilan siya ni Angel Devil dahil may nakita itong lalaki mula sa intestines ng halimaw na buhay pa. Pero mamamatay din lang ito. Hiningi ng nag-aagaw buhay na patayin na siya. Kaya sinaksak nga ito ni Aki para hindi na maghirap. Nag-order ulit si Denji ng pagkain na inayos ng cook. Samantalang nag-aaral naman daw si Reze. Dahil umupo sa ibang mesa si Denji ay muli siyang tinabihan ni Reze at sinabing tuturuan itong magbasa dahil hindi pa alam ni Denji. Pero itlog ng lalaki ang isinulat nito na naintindihan ni Denji dahil itlog lang ang alam niyang basahin. Kaya natawa na naman ang nagpapakyut na Reze. Sinabi ni Denji na sana ay mabigyan din siya ng pagkakataon na makapag-aral kasama ni Reze. Kaya umakbay si Reze at seryosong sinabi kay Denji na pwede silang magpunta ng paaralan sa gabi nang silang dalawa lang. Ipinakita naman ng isang lalaki na nagsasalamin at duguan dahil isa itong psycho na killer. May kausap siyang demonyo at kontrata nilang kapag nakuha nito ang puso ng Chainsaw Man ay magiging pag-aari niya ang kapangyarihan ng demonyo. Saka din niya muling nilapitan ng biktima nitong babae para patayin. Pagsapit ng gabi ay magkasamang nagpunta sina Denji at Reze sa paaralan ng babae. Nag-holding hand sila at sa isip ng bida ay nagkakasala ang kamay niya kay Makima na totoong gusto niya. Sa classroom ay nalaman ni Reze na talagang hindi nag-aral si Denji dahil kahit 16 years old na siya ay hindi pa rin siya marunong magbasa. Sinabi ng babae na hindi daw yun normal para sa buhay ng isang teenager na Denji dahil pumapatay na siya ng mga monsters imbes na mag-aral sana siya. Ngunit sinabi ni Denji na ayos din kasi nakakakain na siya at may tirahan na din. Tinawag pa ng babae si Denji sa isang malamig na swimming pool para turuan na mag-swimming. Nagtatanggal ng damit si Reze na sinabing magtanggal na rin ng damit si Denji at tuturuan niya itong lumangoy. Sa isip ni Denji ay ayaw niyang gawin dahil si Makima ang nasa isip pa rin niya. Subalit lalaki lang siya idol kaya nagtanggal din ng saplot. Hindi rin niya nakontrol ang sarili at tumalon siya sa tubig dahil tinawag siya ni Reze. At naging masaya silang dalawa sa paglalaro sa tubig na parang walang mga babayaran na mga bills. Tinuruan nga ni Reze ang naging masayang lalaki na sa unang pagkakataon ay kaharap ang walang damit na babae. At masaya silang pareho. Pumasok sila ng classroom at pinagmasdan ng ulan sa labas. Nang pinagpili ni Reze si Denji kung ano ang pipiliin sa pagitan ng City Mouse at Country Mouse, ay sumagot ang bida na mas pipiliin ng City Mouse na kahit dangerous ay mas marami ang opportunity. Umalis muna si Reze para magbanyo at naiwan si Denji na nag-iisip pa rin kung anong nangyayari. Sa hallway ay tumigil si Reze pero naramdaman niya ang paggalaw ng malakas na hangin sa labas kasama ang himpapawid. Tapos mula sa dilim ay lumabas ang manyakol na killer na naglabas ng kutsilyo para gawing biktima si Reze. Tumatakas si Reze mula sa manyakol na lalaki na sumusunod sa babae para gawin nitong manikang lechon. Dahil naipit ay umakyat si Reze sa top floor at kahit na umuulan ay nagpunta siya sa labas. Pero hindi ito sapat para pigilan ang manyak na sumunod. Sinabi nitong perpekto daw si Reze para gawin niyang patibong para mahuli si Denji at gawin ang lahat ng gusto niya. Lumapit ang lalaki para putulin ang ulo ng sumigaw na Reze. Pero bigla na lang naging martial artist ang babae at sa isang iglap ay nalock nito ang lalaki at na-choke patamba sa sahig. Saka pa kumakanta si Reze na tinitignan ng kalangitan habang nagpupumiglas ang lalaki na natitigok. Ayan na biktima ka ng mas demonyo sa iyo. Tumayo si Reze at naglakad kaunti at kinausap ang demonyo na kausap kanina ng lalaki. Kilala pala niya ito na hindi daw paparusahan sa oras na iyon pero inutusan ng demon na linisin ang katawan. Narinig ni Denji ang pagdating ng mga yapak na hinintay. Tapos ginulat siya kunwari ni Reze na sumilip kaya napatawa si Denji. Nagpatuloy pa ang dalawa sa pag-date ng gabing iyon. Nagpunta sila ng isang night market at doon nagpatuloy ang babae sa pagpapa-inlove kay Denji sa kanya sa pamamagitan ng paghila-hila sa kamay ng bida. Pagkatapos nito ay dinala pa ni Reze si Denji sa isang view deck para masolo ang lalaki habang pinapanood nila ang city view. Sinabi ni Reze na naaawa daw siya kay Denji dahil ginagawa lang itong aso ng gobyerno sa pamamagitan ng paghunting ng mga demon imbes na mag-aral sana siya. Hinawakan nito ang kamay ng bida at sinabing kung sasama si Denji ay aalagaan niya itong mabuti at puprotektahan. Nagtanong si Denji kung bakit ginagawa ito ng babae. Kaya sumagot si Reze na mahal daw niya ang lalaki. Pero dahil hindi sumagot si Denji ay umatras si Reze na alam na nitong busted siya sa lalaki. Sumagot ang lalaki na sinabing napalapit na sa kanya ang mga katrabaho kahit na naiinis siya sa mga ito kalimitan. Gusto ni Denji na magpatuloy sa trabaho habang nakikipagkita pa rin kay Reze. Kasabay ng pagputok ng fireworks sa bayan ay biglang hinalikan ni Reze ang hindi nakagalaw na bida na curious kasi sa kung paano magka-chicks. Akala niya kung heaven na. Pero hindi pala dahil kinagat bigla ni Reze ang dila ni Denji kaya natambay ito at napasok ng dugo. Saka iniluwa ni Reze ang dila ng lalaki na hindi makapaniwala at makapagsalita. Agad din na nilaslas ng babae ang leeg ni Denji na hinila ang tali sa dibdib para ma-activate ang pagiging Chainsaw Man. Muli siyang hinalikan ng baliw na Reze saka sinabing kukunin na ang puso ni Denji gamit ng hawak na kutsilyo.
Pero bago pa ito mangyari ay biglang dumating si Beam at kinuha ang namamatay na Denji. Mabilis ang pagtakbo ni Beam, dala-dala si Denji na natatakot kay Reze dahil nakilala ito ayon sa amoy ng babae na siya pala ang Bomb Devil. Ipinakita nga na hinila ni Reze ang tali sa leeg nito at sumabog. Saka pa nag-transform sa pagiging Bomb Devil na tumalon na parang si Sonic. Sa isang iglap ay nataman nito sina Beam at Denji na nasabugan at naitapon. Mabilis na kinuha ni Beam ang katawan ni Denji at sinubukang tumakbo pero nataman ulit sila ng pasabog ni Reze at muli silang natamba. Sinabi ni Reze na hahayaan nitong makatakas si Beam kung iiwan doon si Denji. Pero dahil idol ni Beam si Denji ay naging shark itong umatake kay Reze para sana kagatin. Pero paghaplos ni Reze sa mukha niya ay bigla siyang sumabog na naitapon pabalik. Sa pagkakataon na iyon ay may dumating ng grupo ng mga siga na civilian devil fighters. Nagulat sila nang magsalita bigla si Reze na inakala nilang pure devil lang. Sa isang finger snap lang ni Reze ng kanyang mga daliri ay lumipad ang maliit na apoy patungo sa mga extra, saka din sila sumabog. Kaya tigok din silang naikalat. Pero paglingon ni Reze ay wala na sina Beam at Denji. Samantala ay nasa Division 2 si Aki na sinasanay ang mga devil hunters doon na bugbog dahil hindi makasabay kay Aki. Dumating si Komo na boss doon at nagpasalamat kay Aki at inaya itong bumalik na sa Division 2. Nagpasalamat naman si Aki na sinabing pag-iisipan muna ito. Habang naglalakad paalis ay sinabi ni Angel Devil na alam na nitong hindi tatagal si Aki at mamamatay bago pa ng 5 taon dahil sa kontrata nito sa isang demon. Natigilan sila sa pag-uusap nang bigla siyang tinawag ni Komo para may ipakita. Naroon na pala si Beam, hawak ang katawan ni Denji na walang malay. Pagdating ni Aki ay sinabi ni Beam ang paparating na Reze na sinabi niyang Bomb Devil na kasamahan ng Gun Devil. Kaya nagtanong si Aki kung paano nalaman ni Beam na kasama ng Gun Devil si Reze at sinabing papatayin ito kung hindi sasagot. Pero ipinaintindi ni Beam na hindi siya pinapayagan ni Makima na magsalita. Itinuro ni Beam ang lumalapit na Reze na kaagad namang sinalubong ni Komo at sinabing bawal ang mga sibilyan doon. Kunwari nagpapatulong si Reze na nasa delikadong sitwasyon. Pero nakita nilang nakangiti naman ito at mukhang scam. Kaya kaagad nag-utos si Komo na umalis na sina Aki at dalhin si Denji. Saka pinatawag ang lahat ng kasapi ng Division 2. Pag-alis ni Aki ay inutusan ni Komo ang 2 tauhan na patayin si Reze na huwag isipin na tao. Dahil nabisto na si Reze ay wala siyang magawa kundi hinila ang tali sa leeg para mag-transform. Pero mas mabilis ang 2 agent na kinagat ang mga kamay at kinulam ang tiyan ni Reze na nilagyan ng lason. Kaya nagsuka si Reze ng dugo na hindi daw makakapag-heal hanggat nasa katawan nito ang kulam nila. Balak ng mga agent na hintayin na mamatay si Reze. Pero pinasabog ni Reze ang leeg at naihiwalay ang ulo na nahulog. Kaya nawalan na ng silbi ang power ng mga agent dahil hindi na makakalipat sa utak ng babae ang kanilang lason. Pinulot ni Reze ang sariling ulo at mabilis na itinapon sa loob ng opisina ng Division 2. Saka ito sumabog ng malakas at na-surprise attack ang mga devil hunters. Nakita rin nila ang nakakapit sa pader na monster na kagat-kagat ang isang agent na walang laban. Nag-utos si Komo na huwag nilang hayaan na makalapit ito kina Aki. Siya ang hinabol ng pugot na katawan ni Reze na sinubukan pa niyang gamitan ng curse spirit pero umiwas ito at nadikitan ang katawan niya. Saka din naging suicide bomber ito at sumabog ng malakas ang gusali na iyon. Pero walang problema kay Reze dahil umiinom lang siya ng dugo ng mga tao at nakaka-recover kaagad. Tinutukan siya ng ilan pang mga agent ng baril. Pero mabilis din niyang pinasabog ang mga ito gamit ng firebomb kaya naging karne ang mga agent. Umatake si Komo sa likod niya gamit ng cursed spirit nitong Fox. Pero nakailag si Reze na agad nagpunta ng harap niya. Naghanda ng firebomb si Reze para sana pasabugin ang mukha ni Komo. Pero bigla siyang kinain ng Spirit Fox na pinakawalan ng dumating na Vice Captain na halos kaparehas ni Aki ng style. Akala nila kung tapos na ang kalaban. Pero biglang sinabi ng Fox na pangit ang lasa ng ipinakain sa kanya kaya nagreklamo at umalis. Dahil dito ay napakawalan si Reze kaya naghanda ang 2 para labanan ng kalaban. Mabilis namang sumakay ng sasakyan sina Aki at ng mga kasama. Pero biglang nakakita ng vision si Aki at natigilan ito. Saka din tumalon sa harap nila ang demon na Reze na tumayo at hawak-hawak na nito ang parehong mga ulo ni Komo at ng Vice Captain. Sinabi ni Reze na ginawa ito para maipakita kung gaano siya kalakas at sinabing iwan na nila si Denji kung ayaw mamatay. Subalit kaagad na pinatakbo ni Aki ang sasakyan palayo. Kaya ginamit ni Reze ang bomb explosion para makalipad sa ere at masundan ang mga bida. Dumapo siya sa bubong ng sasakyan at susuntukin na sana ito ng apoy. Pero isang mabilis na Kung Fu Master ang humabol na dumating at sinipa si Reze na naitapon palayo sa mga bida. Nagpatulong pala si Aki ng reinforcement. Muling tumayo si Reze at sinabayan ng pagsalo sa malakas na sipa ng Kung Fu Master. At nagulat ang Taijutsu practitioner dahil walang epekto sa kalaban. Naghanda ng laban si Reze kaya natakot ang nakamaskara at sinabi sa mga kasama na malakas ang kalaban kaya umatras na sila. Saka din ito kaagad na nagtago sa loob ng isang bahay at sinabing hindi lalaban kay Reze. Narinig ni Reze ang pagsigaw-sigaw ng isang agent na labis ang pagkatakot sa nakitang halimaw na napansin siya.
Sinabi nitong aalis na siya sa trabaho basta huwag lang siyang patayin ni Reze. Samantala ay patuloy sa pagtakas sina Aki habang pinapainom ng dugo ni Angel Power ang bida para mag-recover. Sa ere naman ay patuloy lang sa paglipad si Reze gamit ng firebomb nito bilang thruster. Lumapag si Reze sa isang truck na nasa likod ng sasakyan ng mga bida. Pinipilit ni Aki na makontak ang mga kasama pero nasira ang transmitter ng sasakyan kaya siya naiinis. Nag-iisip siya ng paraan kung paano makatakas ng biglang maging chainsaw man si Denji at nilagari ang bubong ng sasakyan. Lumabas siya kahit na pinipigilan ni Aki dahil hindi pa siya nag-heal at galit ito dahil ang gusto lang naman niya ay mag-chicks pero bakit panay complicated ang nakakasalubong niya. Napagtanto daw niyang lahat na lang ng mga babae ay gusto lang ang puso niya paano naman siya. Sinabi ni Reze na gusto naman talaga si Denji, kaya muntik pang mauto ulit ang bida kung hindi lang siya sinabihan ni Aki na joke lang yun. Kaya sinabi na lang ni Denji na magiging honest na lang siya kay Makima. Narinig ito ni Reze na kilala din pala si Makima. Hinanda ni Denji ang dalawang chainsaw sa kamay para umatake samantalang open arms naman daw siyang tatanggapin ni Reze. Tumalon si Denji para manghiwa at iniwasan ang nag-aapoy na suntok ni Reze. Nakaiwas din si Reze na tumalon sa kasinuntok ang tuktok ng truck kaya ito sumabog at dahil dito ay naitapon si Denji sa isang gilid. Saka pa siya muling sinuntok ni Reze ng fire punch nito at mas nasaktan si Denji. Sinabi ni Reze na galingan pa ni Denji ang paggamit ng power nito dahil ang totoo ay malaki ang potential niya. Pero may apoy pang bomba si Reze na ikinabit sa chainsaw ni Denji saka din ulit pinasabog ng nakapanti lang na babae. Ganun pa man ay muling nag-activate ang chainsaw ni Denji at lumapit. Ngunit mas malaking klase ng pagsabog ang hinanda ni Reze para sa kanya. Kaya naitapon ng mas malayo si Denji na parang kwitis sa ere. At doon ay isang kisap na sinundan siya ni Reze at ginamitan ng sipa nitong naging missile bomb na sumabog sa ere. At mas lalong bagsak si Denji na sumabog. Ipinakitang nahati ang katawan ni Denji na buhay pa rin at pinipilit mag-regenerate. Pero pinulot siya ni Reze at sunod-sunod pang pinasabog kaya mas nababawasan ang katawan ni Denji. Patuloy lang niya itong ginawa sa harap ng mga saksi sa pangyayari. Dahil dito ay naging bangkay si Denji na walang kamay at paa na binitbit ni Reze para umalis na. Hindi niya napansin na isa pala si Aki sa kunwari nakahandusay sa mga namatay at mabilis na hinati ang kamay ni Reze kaya nahulog si Denji. Mabilis ang pag-regenerate ng katawan ni Reze na sumuntok at naiwasan ni Aki dahil nakikita ng lalaki ang split second sa hinaharap. Nagawa niyang makaiwas sa mga sunod-sunod na brutal na pag-atake sa kanya ni Reze pero hindi daw siya pwedeng magkamali kahit maliit lang dahil tigok siya. Nahiwa niya ang kamay ni Reze pero natigilan siya saglit kaya naabutan siya ng bilis ni Reze na sumuntok kaya sumabog ang kinaroroonan nila. Dumating pala ang backup nilang kung fu na hinawakan si Aki kaya ligtas pa ito. Sinabi ni Reze na unfair yata ang laban nila dahil 1 versus 2 at humingi ng time first. Nagtanong si Dr. Quack Quack kung pagbibigyan ng kalaban pero sinabi ni Aki na hindi pwede. Dahil dito ay nagseryoso si Reze at kasabay na lumabas ang napakalaking si Typhon na literal na bagyo ang dala. Kaya nagreklamo si Dr. Quack Quack. Pinagmasdan naman ni Angel Devil ang isang babae hanggang mamatay at sinabing pupunta ito ng langit pero kukunin niya ang dugo. Dinala niya ang katawan ng babae at ipinainom nila ang dugo sa tulog na katawan ni Denji. Hinila ni Beam ang tali ni Denji kaya bigla siyang bumangon na kumpleto ulit kaya nagsaya si Beam. Sinabi ni Angel Devil na marami ng mga namatay na tao kaya dapat magdesisyon na ang bida kung hayaan siyang patayin ni Reze o siya ang papatay dito. Ang problema ay wala silang idea kung paano patayin si Reze. Nagtanong si Angel Devil kay Beam kung anong nalalaman nito tungkol kay Reze kung ayaw ding mamatay. Pero sumagot itong napakalakas ni Lord Chainsaw dahil sa pagwagayway nito ng kanyang mga chainsaw. Biglang naintindihan naman daw ito ni Denji dahil nakita kung paano lumaban si Aki kanina at dapat din niyang malaman ang tunay na lakas. Pinag-transform nito si Beam sa pagiging pating at sumakay para gawin na kabayo. Hindi ganun ang in-expect ni Beam at sinabi pa ni Angel Devil na subukang gawin ni Denji na tali ang chainsaw nito para tumalon sa mga gusali. Pero nakumbinsi din ng land shark na kabayo siya kaya mabilis ang dalawang baliw na tumakbo sa mga gusali para sumali sa laban. Nakita sila ni Reze na napapatawa sa diskarte ni Denji. Magkasama sina Typhon at Reze na kalaban ng chainsaw at ng pating na sinubukang makalapit. Samantalang ramdam ng mga walang magawa na tao ang lakas ng bagyo sa paligid dahil sa kaiju battle. Mabilis ang pagtapon ni Reze ng mga firebomb nito na iniiwasan naman ng pating na mabilis din ang paggalaw. Tumalon sina Denji at Beam para malapitan si Reze pero protektado siya ni Typhon. Saka pa nagtapon ng malakas na apoy si Reze kaya sumabog sina Denji at Beam. Subalit nakalapit ang chainsaw mula sa itaas at nalagari ang isang paa ni Reze, kaya sinabi ni Denji na sayang daw yung sexy na paa ni Reze na sa halip sana ay romansa ang ginagawa dito. Kaagad na nagbigay ng dugo nito si Typhon na binalot si Reze kaya muling nag-regenerate ang katawan ng kalaban. Nakita ito ng dalawa na napatakbo ulit. Dahil sa lakas ng hangin ni Typhon ay natatangay nito si Angel Devil na kaagad hinawakan ni Aki. Sinabi ni Angel Devil na hayaan na siya ni Aki para maranasan din itong mamatay dahil masyado na siyang nabuhay ng matagal na panahon. Pero tahimik lang si Aki na hawak ang polo ni Angel Devil.
Dahil sa lakas ng hangin ay natangay si Angel Devil na inakala kung matitigok na siya. Pero sinundan pala siya ni Aki na hinawakan ang kamay nito habang nakakapit sa isa pang poste. Kaya nagulat si Angel Devil na nagtanong kung gusto na bang matigok ni Aki. 2 buwan daw na buhay ni Aki ang nawala dahil sa paghawak nito sa kamay ni Angel Devil na ganun ang power. Sinabi ni Aki na ayaw niyang mamatay pero sawa na siyang makitang palaging natitigok ang mga tao sa paligid niya saka niyakap si Angel Devil. Mabilis ang pagtakbo ni Beam na tumalon sa malaking buhawi saka nagpalipat-lipat sa mga lumilipad na bagay. Saka pa sila pinatamaan ng mga missile ni Reze na sinusundan ng mga bida at sumasabog ang paligid. Ngunit nagawa ni Denji na mapahaba ang chains nito at isa-isang hinawi ang mga lumilipad na firebombs ni Reze. Pero itinapon sila ni Typhoon sa loob ng isang gusali. Hindi pa tapos dahil sinundan sila ni Reze at mabilis na tinulak si Denji kay nagkahiwalay sila ng nahulog na beam sa labas. Binalak umatake ni Denji sa babae gamit ng mga lagare. Ngunit wala siyang kaya sa mga ikinalat ni Reze na mga bomba sa paligid nila at kasabay pa nitong pinagkukombo si Denji. Kasunod pa nito ang pagdilim ng gusali at pagkawala ng ilaw sa city dahil sa power na buhawi ni Typhoon. Sunod-sunod ang pagpapasabog ni Reze kay Denji gamit ang bomb fist nito at naitatapon ng lalaki pataas sa gusali. Naitapon ng bida palabas pero nakahawak ito sa isang metal frame na nasira at nakabitin ito. Sinabi ni Reze na oras na para tapusin nito si Denji sa kahinanda ang sparkle ang bomb nitong paborito. Pero biglang naglaho si Denji dahil dinala pala ulit siya ni Beam at paakyat sila ng gusali. Kinakain ng malaking buhawi ang gusali kaya napagtanto ni Denji na sisirain nito ang syudad kaya kailangan muna nilang patayin si Typhoon. Kaya nagpatangay sila sa loob ng buhawi at nakita naman sila ni Typhoon na sinabing papatayin si Denji. Nag-charge si Denji sa kaagad silang nagpatihulog para puntahan si Typhoon. Pero ginagamit ni Typhoon ang mga bagay na tinatangay ng kanyang buhawi at sinubukang sagasaan sina Denji at Beam na napapasigaw habang umiilag. Muling nakasakay si Denji kay Beam at sinabing itapon siya, na ginawa naman ni Beam. Kaya nakalapit si Chainsaw Man kay Typhoon at ginamit ang mga chainsaw nito sa katawan at pinaglalagarin ng wantasawa ang malaking baby na kalaban. Pero nagawa pa rin siyang maitapon ni Typhoon gamit ng malaking galamay. Tinawag ni Denji si Beam na mabilis naman ang paglapit kay Denji at nakasakay ulit ang manyak na bida. Gamit ang bilis ni Beam at ng lakas ng chainsaw ni Denji ay pinaikot-ikutan nila ang katawan ni Typhoon kaya ito nalagari at nagdugo. Napapasigaw si Typhoon na nasasaktan at pinapaalis si Denji. Ngunit nagpatuloy lang si Denji sa paglagari sa katawan ng malaking baby hanggang matigok ito at nanghina ang power. Dahil dito ay naibuhos ang marami niyang dugo sa city na parang tsunami at naligo sila ng kulay red. Saka ipinakitang bagsak na si Typhoon na namatay. Nagsaya sila dahil patay ang kalaban sabay hanap kay Reze. Pero nasa taas pala nila ito na nagtapon ng maraming mga dinamita na sumasabog samantalang sumisisid ang pating na umiiwas. Kaso ay humaba ang mga kamay ni Reze na parang kadena at nilambat ang dalawa mula sa tubig at itinapon paitaas sa ere. At doon ay malaya niyang ginamitan ng fire snap bomb ang mga bida at nagkaroon ng matinding pagsabog. Naitapon si Denji sa ere na patuloy na pinasabog ni Reze. Sumunod ito at hinuli si Denji gamit ng mahabang kamay at iwinasiwas ang bida na nakawala dahil nilagari ang kamay ni Reze. Pero parang unlimited ang pagpapasabog na ginagawa ni Reze sa ere kaya nasasaktan si Denji. Tatamaan pa sana ito ng isang malaking nuclear missile ni Reze pero iniligtas siya ni Beam. Kaso nga lang ay si Beam ang nasabugan at napasokan ng dugo. Saka pa ito inapakan ni Reze na sumabog. Hindi pa tapos dahil sinundan siya ng babae at pinagbubugbog ang katawan nito na pinondohan niya ng maraming mga bomba, kaya sumabog ng malakas. Bumulusok si Beam at bagsak na ito. At mula sa bunganga ay lumabas si Denji na nagpasalamat sa pating. Subalit sinundan sila kaagad ni Reze na sinabing sumuko na ang bida. Pinaandar ni Denji ang lagare pero pinasabog siya ulit ni Reze kaya siya naitapon. Napadpad sila malapit sa dagat at sinabi ni Denji na dapat ay hindi na siya tinuruan ni Reze kung paano lumangoy at pinatay na kaagad noong unang magkita sila. Naghanda ang dalawa para sa final duel. Ginamit ni Reze ang fire snap nito na inilagan ni Denji na ginawang chain sa mga sariling kamay at mabilis na ikinalat-kalat ito sa paligid na pilit iniwas-iwasan ni Reze. Pero sa huli ay nagawa siyang mahuli ni Denji kahit man laban pa, at maitali silang magkadikit ang katawan. Saka din agad na nagpahulog sa tubig para hindi na makagawa ng pasabog si Reze. Habang nahuhulog sila ay naalala nilang dalawa ang good times nilang magkasama sa swimming pool. Sinubukan pang gumawa ng apoy ni Reze pero namatay lang ito dahil sa tubig. At tuluyan na silang lumubog sa pinakailalim ng dagat na naitali sa isa't isa hanggang pareho na nawalan ng hininga. Paggising ni Reze ay nasa tabing dagat na siya na nakadamit at katabi niya ang nakaupo na Denji. Naroon din ang napagod na Beam na nagligtas sa kanila. Nagtanong ang babae kung bakit binuhay pa siya ng bida. Sumagot si Denji na naging maganda na ang buhay niya dahil kumakain araw-araw. Nakikipaglaban man siya pero nakakapagpatawad siya kagad sa kasunod na araw dahil ang gusto lang naman niya ay may pagkain araw-araw. Ayaw daw niyang ibigay sa Devil Hunter Association ng babae dahil magiging tinikiyon sa kanyang lalamunan habang buhay niya na ayaw niyang mangyari.
Nagtanong si Reze kung paano kung patayin na siya nito sa oras ding iyon. Sumagot si Denji na basta tulad ni Reze na chicks ay walang problema. Kaya napatawa si Reze na sinabing pagkatapos ng nangyari ay hindi na niya magugustuhan si Denji. Nagpanggap lang siyang may gusto sa lalaki noong una pero pamalya daw siya. Saka din agad na naglakad si Reze palayo na sinabing tatakbo na palayo. Humabol si Denji na sinabing gusto ba ni Reze na tumakas silang magkasama. Ngunit sinabi ni Reze na marami na siyang pinatay na mga tao at kung sasama si Denji ay magiging accomplice ito sa krimen na nagawa ng babae. May pagkagusto pa rin daw kasi si Denji sa chicks at alam nitong noong lumalangoy silang pareho sa swimming pool ay totoo ang ipinakita ng babaeng nararamdaman sa kanya. Natigilan si Reze, saka agad niyakap si Denji na kunwari gusto pang mahalikan. Pero sinaktan nito ang lalaki na natamba at sinabing madali itong maloko. Dapat siyang mag-ingat at huwag maging uto-uto saka din umalis. Pero sumigaw pang nagpahabol si Denji na magkita ulit sila sa kafe sa parehong oras. Kalaunan pa ay kumuha ng pera si Denji at saka din nagdala ng bag na pinaglagyan ng gamit. Nagpaalam ito sa isang pusa at saka din umalis. Dahil sa paglalaban ng mga monsters ay maraming mga tao ang namatay na kinolekta ng mga pulis. Naroon din sina Aki at Kishib at nagkwento ang matanda tungkol sa isang secret room sa Russia kung saan pinag-eksperimentuhan ng mga tao. Naging trending ito panandalian pero sa pagdaan ng panahon ay nawala na ito sa atensyon ng mga tao. Pero sinabi niyang isa sa mga nakunan sa litrato na batang pinag-eksperimentuhan noon ay si Reze. Ipinakita si Reze na naglalakad sa matao na lugar. Nagpunta siya ng isang train station para sana umalis na. Ngunit pinagmasdan niya ang bulaklak at may naalala. At pag-alis ng tren ay nagpaiwan siyang sadya. Naglakad si Reze para puntahan ng kafe kung saan siya nagtatrabaho para makita si Denji gaya ng usapan nila. Tinatahak na niya ang makipot na daanan at malapit na siyang makarating ng kafe. Nang biglang maraming mga daga ang lumabas at nagkapatong-patong sa tatahakin niyang daan. Bigla itong nagsalita kaya agad hinawakan ni Reze ang tali sa leeg. Ipinakitang si Makima pala ito na alam ang lahat ng pinag-usapan nila noon ni Denji tungkol sa kung anong daga ang gusto ni Denji sa pagitan ng city at country mouse. Hihilahin sana ni Reze ang tali pero naputol bigla ang kanyang kamay dahil sa isang sibat mula sa itaas. Nag-teleport si Reze sa likod ni Makima para saksakin ito ng kutsilyo. Pero muli siyang natama ng sibat sa dibdib kaya siya nanghina. Si Angel Devil pala ang may kakayahan nito na nakatayo sa itaas ng gusali na malakas din pala. Sinubukan pa ng nanghihinang Reze na hilahin ang pangpalakas nito sa leeg. Pero pinigilan ni Makima ang kamay niya kaya tuluyan nang nanghina si Reze na nauubusan ng dugo. Sa isip niya ay si Denji ang gustong makita na nasa kafe lang at naghihintay sa kanya. Nagtataka siya sa sarili kung bakit ayaw niyang patayin ang lalaki noong una silang magkita. Saka din ito namatay sa pagkaubos ng dugo na dilat ang mata. Alam din ni Makima kung bakit hindi sinunod ni Angel Devil ang utos niyang ma-assist si Aki para patayin si Reze. Pero alam niya din ang totoo na mabait si Angel Devil at ayaw ang pagpatay. Saka din natapos ang kwento. Nalungkot ako sa ending na namatay si Reze dahil biktima din lang pala siya ng ibang mastermind. Tingin ko tuloy kay Makima siya ang hidden na kalaban. Sino sa tingin mo ang mas bagay ni Denji? Si Makima ba o si Reze? Comment mo na yan Lods at palike na rin ang ating video. Samantala sa cafe ay naroon si Denji na naghihintay kay Reze dala ang binili ng mga bulaklak. Pero sinabi ng may-ari na maghanap na lang ng ibang babae si Denji. Dahil sa paghihintay ay nakatulog ang bida pero nagising siya sa pagdating ng maingay na power na naamoy daw ang kinaroroonan ng itlog niya. Nakita ng babae ang bulaklak kaya agad na lumapit sabay titig kay Denji. Pero kinain ng bida ang bulaklak kaya nagreklamo si Power na gusto sana itong kunin. Saka din ipinakita sa labas na walang bakas ng laban at ng pagkamatay ni Reze.